Hi! Welcome back to my channel. Ito yung namin, first long drive ng pamilya namin. Pupunta po kami sa Abraham Lake, yung may nagbabubbles na lake. Doon. Sikat yun, papuntahan. Medyo malayo nga lang, kaya inagahan na namin. Kasi pag winter, dito, madilim agad kapag hapon, mga alas 5 pa lang madilim na. Ang kasi namin, uwian lang kami, babalik lang agad. Ang layo kasi papunta doon, 3.5 hour yung biyahe niya, kaya inagahan na lang namin para hindi kami doon makapag picture man lang kami, para pagkatapos uwi agad, para hindi kami maabutan ng dilim sa daan. Ayan maaga na yan, siguro mga 8 na ito ng umaga, kaya maliwanag na, marami na nakikitang mga view. Ini-enjoy na lang namin yan pag nagbibiyahe kami ng malayo, nagbi-video, nagbi-picture. Pero yung mga anak ko, pag nagbibiyahe ng malayo, natutulog lang sila. Nagigising na lang sila or gigisingin na lang namin sila. Kami lang mag-asawa ang hindi pwedeng matulog, delikado kasi. Kaya ang ginagawa ko pag nagbibiyahe, hindi na ako natutulog para may kausap yung asawa ko, kasi siya yung nagda-drive. Ayan, marami na rin sasakyan na kasabayan ayan nakarating na kami sa Banff niyan. Yung mahabang pila niyan, may bibilhan niya ng pass para doon sa pupuntahan nilang mga sikat din na pasyalan dito sa Alberta. Kasi dito pag may pupuntahan kang mga pasyalan dito, mga lugar na maraming bibili ka talaga ng pass. Hindi ka pwede na hindi bumili, kasi ididikit mo yan sa may windshield mo para makita nila. Ayan, tuloy lang tayo, lumampas lang kami doon kasi doon na kami bibili ng pass sa unahan. Mayroon doon nagbibenta din para doon sa Abraham Lake. Yan, ang ganda tingnan nyo yung yung Rocky Mountain. Ang ganda niyang tingnan kasi may ng sunrise. Haba ng pila, haba ng biyahe namin. Yan yan ang sinasabi ko kanina, na may magandang pasyalan din doon. Kaya yan, pinipilahan nila para mas maaga din silang makapunta doon sa parking, kasi parang napupuno agad. Kaya ang ginagawa nila, maaagahan na lang nila para pagdating doon makapark agad. Yan, tuloy lang tayo sa biyahe. Andito na kami, lumampas na sa Banff. Dito na kami ito na yung bibilhan namin ng pass. Yan nagbayad kami niya ng $24 yata yun, 24, 26, hindi ko na matandaan. Ayan, at binigyan kami niya ng map. Ayan, uminto muna kami sandali para bumili. Ito yung map na sinasabi ko. Ayan, sinabit ko na yung pass. Nakalimutan, park pass pa yung tawag niyan. Tapos yung map naman, kasi para kung sakali may puntahan pa kaming iba, may guide na. Tuloy lang po tayo sa biyahe kasi matagal-tagal rin ito.
mapapansin nyo, parang kami lang yung nagbibiyahe, ang tahimik lang, wala kaming makasalubong. Akala nga namin kami lang ang papunta doon. Kasi nga, tingnan nyo naman, wala kaming, may isa lang sasakyan na kasalubong yata namin o nakasabay. Yun lang. Parang naano na nga kami na kami lang ba talagang pupunta doon or napaaga lang siguro kami. Kaya tara, i-ano lang natin, i-enjoy na lang natin tingnan yung mga view sa daan. Yay, dito na kami, nakikita na namin yung lake. Excited na kaming lahat makita yung mga bubbles. Yan, malapit-lapit na kami, ilang minuto na lang. Ayan, at dito na nga kami, nakarating na, dito na kami sa parking. Nag-aayos lang kami, naglagay ng kung ano-ano protection. Ito, parehas na ito yung grip sa sa sapatos para hindi madulas maglakad sa mga black ice. Bumili kami niyan sa sa Canadian Tire kasi alam namin gagamitin talaga namin yan. Talagang maganda siya. Kahit maglakad-lakad ka doon sa hindi ka matatakot na mag-slide ka, madulas ka, lahat. Bumili kami pero sa amin lang ng dalawang anak ko na lalaki, sa akin, yung asawa ko at saka yung panganay na anak na babae. Wala silang dalawa. Tara, punta na tayo sa lake. Ayan. Medyo maingay na dito banda. Tara. Abraham. Kaya ko naisipan na mag voice over kasi maingay talaga doon sa may lake. Grabe yung hangin, ang lakas. Alam nyo ba, pagdating namin doon sa lake, akala namin kami yung nauna doon. Marami na palang tao nandoon sa lake. Ayan akala namin kami yung nauna kasi maaga kaming umalis ng bahay. Meron pa palang mas maaga sa amin. Ayan. Makikita nyo, may mga bato-bato siya, pero maganda na lang na natunaw na yung snow kasi ang hirap maglakad niyan na may snows, na may bato-bato rin. Kaya tingnan mo, ayan ang problema ko pa, yan yung mga tipak-tipak na na ice. Natakot ako niyan maglakad, tumapak. Kala ko sabi ko parang siguro to, pagtapa ko sigurado mag-crack na to. Kaya yan, yung asawa ko muna ang umunang doon, tumapak, trinay niya. Tapos nung malaman niya, sumunod naman yung pangalawa kong anak, yung anak kong lalaki,
Alam na niya kasi na na hindi siya delikado. Kaya ako naman dito para akong nangangapa. Ayan. I-music na lang natin kasi grabe yung ingay. Lagyan na lang natin ng music. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. So now, this is the perfect night tonight. It's now or never. Come on, let's light up the sky. Now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Let's light up the sky. Let's light up the sky. Just take my hand and we can run like tigers underneath the sun. The moon is old, the night is young, and this is where we all belong. So now, come let your soul and mine ignite. It's now or never. Come on, let's light up the sky. Now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Let's light up the sky. Ito yung sinasabing bubbles. Ito yung dinadayo ng mga tao kagaya namin. Kasi nga mayroon nito daw dahil sa methane gas. Ayan, natatrap siya. Kaya pag nagwi-winter, nagiging bubble siya, na-frozen siya. Kaya siya ng bubbles. Ayan, ganda niyang tingnan lalo na pag marami. Yan. Natakot ako dyan kasi nga ang lalim. Nakikita mo na yung sa baba. Alam mo na pag nahulog ka, dyan ka talaga babagsak. Yan, enjoy na lang natin tingnan yung Abraham Lake. Now we're together. Now we're together. Light it up, light it up, light it up. Let's light up the sky. Light up the sky. Light up the sky. Light up the sky. Tapos na po kami sa Abraham Lake. Kainan na, nagutom na lahat. Nagbaon lang po kami. Pauwi na po. Thank you. Bye-bye.